Naghahanap ka ba ng 3-story unit na located lamang sa Dasmariñas, Cavite? Napakaganda ng location, napaka-accessible ng lugar at napakalapit sa mga landmarks natin and perfect na perfect for your growing family. I-check nyo na po ito. Good day mga Kayor Homes. Nasa likod ko po ang isa pong napakagandang project po ni Solar, ang 3-story po natin na merong malaking floor area, kaya napaka-perfect po nito para sa inyong pamilya. Pero bago po natin ito tignan, first, please make sure to subscribe sa aming YouTube channel and i-click nyo rin po yung notification bell para whenever na mag-upload po kami ng YouTube house tours, maging updated po kayo. Kami rin po ay nasa Facebook, so please click like and follow para maging updated po kayo sa aming mga postings. Again, ako po si Carlo Felices together with my team sa likod po ng camera, and welcome po kayo to another Your Homes House Tour. Si 3-story po natin dito po sa Davilas, Dasmariñas Highlands ay located lamang po dito sa San Agustin 1, Dasmariñas, Cavite. Ito po ay along the highway at meron po tayong sariling access road dito. And at the same time, sobrang lapit po nito sa ating mga landmarks katulad po ng SM at Robinson Palapala. Marami rin pong mga schools na malapit dito. Makikita nyo po yan sa screen. So at the same time po, kumpleto rin po ang ating amenities dito. Meron po tayong swimming pool, may clubhouse po tayo, at the same time may basketball court tayo, at 24/7 din po ang ating security dito po sa ating community. Dahil po ito ay solar, automatic po, no, lahat po ng mga unit po natin dito ay complete po ang pagkaka-turnover. Dito po kay 3-story po natin, meron po tayong typical na lot area na 66 square meter at floor area na 132 square meter, kaya napakalaki po nito at kasyang-kasya po kayo dito kahit po kayo ay merong malaking pamilya. In case na gusto nyo mag-business, pwede din po ito sa inyo. So, meron po tayo ditong 4 bedroom, meron po tayong 4 toilet and bath, may 1 dining area, kitchen area, meron po tayong enclosed na service area. At the same time, mapapansin po natin, meron po tayong carport po dyan sa harapan. So, ano pang hinihintay natin? Tignan po natin ang unit. So, dito po, kung mapapansin nyo, this is our 3-story unit po. Meron na rin po yung mga balcony sa bawat floor po natin, starting from 2nd floor. And as you can see po, yung pagkakadesign po natin ay napaka-modern na. And tamang-tama po sa tema po ng lugar dahil tayo po ay nasa magandang location na rin. Meron po silang mga touches ng mga bato po rito sa harapan dito sa part po na ito. And at the same time, napaka-aliwalas lang po ng kulay ng ating unit. And as you can see po, dito po sa ating ground floor, dito po located ang ating car garage o yung ating parking space. Kahit po meron po kayo ditong malaking sasakyan na ka-SUV or naka-van, kasyang-kasya po yan dito. Dahil tayo po ay merong 66 square meter po sa ating lot area. At kung mapapansin din po natin, tayo din po ay naka-high ceiling na rin po yan. Actually, kung ano po yung nakikita nyo ngayon, yan na po yung pagkaka-turnover. Naka-pinturado na po yan at finish na po yung ating mga walls. So, less na po yung papagawa natin. And bago po natin pasukin yung loob, titignan po natin ang kanilang dress-up model unit. So, we can imagine po yung pagkakagawa po ng bahay. Pwede po tayong kumuha ng idea. Maliban po sa mga furnitures at yung mga appliances po na makikita natin sa loob, yun na po yung pagkaka-turnover niya. Complete na po siya. Pero bago pa natin pasukin pala, so this is yung paligid po ng ating bahay. Kapag corner po ang nakuha natin, meron po tayong space dito sa gilid. Pero pag tayo po ay inner, so hanggang dito lang po. Meron pa rin po tayong additional space dito po sa ating harapan at meron din po tayo dun sa likod para sa service area. So ito po, pwede nyo rin po itong paglagyan ng kung anong gusto nyo pong gamitin dito sa area po na ito. So tara, pasukin po natin ang loob.
Ayan. Pagkapasok po natin, ito po ang ating pintuan. Napakatibay na rin po nito. Metal flush door po ito. And at the same time, yung ating doorknob po ay modern na rin po yan. Kailangan po yan nasusian. Mas secure po ang ating pagpasok po ng bahay. So, hindi siya madaling mabuksan. And at the same time, pagpasok po natin, katulad po ng nabanggit po kanina, maliban po sa furniture, ganun na po yung pagkaka-turnover natin. Pagkapasok po natin, bubungan sa atin ang kanilang first floor. At the same time, makikita po natin na dito po located ang kanilang living area. So, ito po, pwede nyo naman pong gayahin. Kung gusto nyo po itong gawin lang yung ating first floor na dining area, pwede rin naman po. Pero dito po sa kanilang model unit, so, nagbigay sila ng idea, ginawa po nila dito ng living area. So, naglagay lang po sila ng mga cortina dyan. Yan, pwede po natin yan gayahin. And nandito po yung kanilang TV. So, naglagay po sila ng wallpaper dito na blue para medyo lumitaw yung ating TV. So, this is the space for the living area. Dito po naman sa side na to, nandito po ang kanilang dining area. Naglagay po sila ng 6-seater po na kitchen table. And as you can see, maluwag pa rin po siya. Dito po sila naglagay ng kanilang kitchen. And as you can see din po dito, ito na po yung pagkaka-turnover natin dyan. Naka-granite na po ito. So ito mga cabinet po, hindi po yan kasama sa turnover. Pero ito po dito po sa ating kitchen, complete na po yung pagkaka-turnover yan. So naglagay lang po sila ng mga additional. So ngayon, ito na rin po ang ating sink. Stainless na rin po ito. Ito na rin po ang ating faucet dito po sa ating kitchen. Naglagay po sila dito sa side po na ito ng simpleng lutuan. Dito po sa ground floor, meron din po tayo ditong toilet and bath. As you can see, ito na po yung ating pagkaka-turnover po ng toilet and bath natin. Meron po tayo ditong pang shower. May tiles na rin po. Kompleto po ang finish na po ang buong CR. May ventilation po tayo dito. And at the same time po, meron po tayo lavatory. Ganito na rin po yung pagkaka-turnover niyan. And yung toilet, ganyan. Kasama na po ito. Meron din po tayo dito saksakan para ba in case na kailangan natin magsaksak ng mga pang hair dryer, pang straight ng buhok. Yan, naka-ready na po yun. Ito pong pinto po natin dito, ito na po siya. And at the same time, minimal lang po yung ating CR po sa ground floor po natin. Sa ground floor din po, naglagay din po sila ng maid's room. So, ayan po siya. Minimal lang po yung ginawa. Meron po silang single na kama. And at the same time, minimal lang po yung ginawa natin dito. So, this is the ground floor. Tignan naman po natin ang kanilang second floor. Bago po tayo umakyat, nakatiles na rin po yan at concrete po yung ating hagdan. So, tara! Dito po sa hagdan, papunta po ng second floor, meron din po tayong bintana rito. Dito masisili po natin yung ating parking space. So, nakikita po natin yung sasakyan po natin. At the same time, kasama na rin po ito para meron pong natural light na papasok po sa ating bahay dito sa bandang hagdan. So, tara! So, ayan, sa second floor po natin, mapapansin po natin, pag-akit natin, merong mga free na walls po natin. Pwede po natin yung paglagyan ng mga pictures ng ating family. And at the same time, kung meron po tayong gustong ilagay ng mga canvas po dyan, pwede po yan. Dito po sa ating second floor, bubungad po sa atin ang kanilang area po na ito. Open lang po siya, no? Open space. Naglagay lang sila ng table, ng cabinet. Hindi po ito kasama. Pero, ito po yung pwede nyo pong gawin na idea po dito sa space na to. Pwede po itong lagyan ng mga books and yan, may canvas po silang nilagay dito. Idea lang naman po yan. Dito po, located ang kanilang second toilet and bath. And as you can see, malaki po yung space natin para sa second toilet and bath natin dito po sa second floor. Medyo mas malaki po siya dun sa toilet and bath natin sa ground floor. May shower din po tayo dito. If ever na gusto niyo pong palagyan dito ng glass, pwede po yan. Nakatiles po yan and fully painted po ang ating mga walls at saka ceiling. May ventilation din po tayo dito. Yung shower po nito, kasama po yan sa turnover po natin. Ito po yung ating toilet at ito na rin po yung ating lavatory. So ito pina-invig lang naman po yun nila. Pero lavatory po yung kanilang turnover. So as you can see, ito po yung kanilang pagkaka-turnover ng kanilang CR or yung toilet and bath po nila. Medyo minimal na lang po ipapagawa natin dito. Sa tabi po ng ating toilet and bath, meron po tayo dito second bedroom na located po dito po sa second floor. So as you can see, naglagay po sila ng bunk bed po dito or yung double deck. So in case po na meron kayong family na pwedeng magsama sa isang kwarto or magkapatid, yan po, pwede nyo pong gayahin itong idea na to. Naglagay lang po sila dito ng study table, may cabinet po dito at may mga closet po tayo dito na ginawa po nila. So malaki pa rin po yung space nila. Kahit po nagsama sila po sa isang room at meron po tayong mga bintana
pag ang nakuha po kasi natin ay corner, syempre may bintana po tayo dyan. Pero in case po na inner po ang nakuha natin, meron na po tayong bintana dito po sa side po na to. Sa baba po niyan, yun po yung ating service area. So this is the second bedroom. Dito naman po tayo sa third bedroom po natin na medyo malaki dito po sa second floor. So as you can see, dito po ang ating pwede nating tawagin itong master's bedroom or yung third bedroom po natin. Meron po silang queen size po na kama dito or king size po ito. And as you can see, naglagay po sila ng mga wallpaper sa wall, kaya nagmukha po siyang classy. And at the same time, meron po tayong study table, meron po tayong mga cabinet na nilagay sila dito. And dito po mapapansin nyo, ayan siya, nandito po yung kanyang bintana, no? Ang laki po ng bintana natin, lagyan nyo na lang po ito ng grills in case. So dito sa bintana natin, tanaw po natin yung kitang-kita po natin yung sa harapan ng ating bahay. So dito po sa ating katabi ng ating master's bedroom po dito sa second floor. And kung mapapansin nyo po, yung ating balcony. Ayan siya. Ito po yung space nyo para po kayo ay magmuni-muni or tumambay or pwede nyo pong lagyan dito ng table, coffee table or something. Napakaganda po ng space po nito at sariwa po yung hangin. So dito po sa ating third bedroom, and meron po tayong balcony dyan. And makikita nyo po dito sa side po na to, meron silang cabinet po na nilagay, parang atong walk-in closet. Ilagyan mo lang siya ng sarado rito. Pero anyway, ito po yung kanilang ginawang idea po dito. And meron pa rin po si master's bedroom po natin dito sa second floor na toilet and bath. Sarili niya po ito. So napakalaki pa rin po ng space po na ito. May shower po yan, naka-tiles, may toilet, may lavatory, fully painted po, may ventilation, and at the same time, kung ano po yung nakikita nyo, yun na po yung pagkaka-turnover natin dito. So this is the third toilet and bath na po, no? Kasi nandito na po tayo sa second floor. So tignan naman po natin yung kanilang third floor. Tara! Dito na po tayo at last sa ating third floor. And as you can see, mapapansin po natin agad na ang bubungad po sa atin is yung ating space for the family area. Hindi na po nila itong ginawang kwarto pa. Pero naglagay po sila ng family area. So napakaganda po ng idea na ginawa nila dito, no? Naglagay pa sila ng study table po dito sa side po na to. Naglagay po sila ng sofa. Nandito po yung ating TV. And bago natin tignan po yung side po na yan, tignan po muna natin dito sa part po na ito. Meron po ulit tayo dito na fourth toilet and bath. As you can see, ganun din naman po yung pagkaka-turnover niya dun po sa ating second na toilet and bath sa second floor. May shower, naka-tiles po yan, may lavatory at the same time may toilet po tayo at fully finished na po at may ventilation. So this is the turnover of the CR po natin. And as you can see, dito po sa tabi ng CR natin, meron po tayo isa pang bedroom. So this is the third bedroom po natin. Mapapansin po natin dito sa ginawa nilang idea, naglagay din po sila ng queen size na kama, and mayroon po tayo doon na closet po dyan sa side po na yan. So lagay lang sila ng cortina. Ito na po yung turnover po niya, naka-painted na po ito. So as you can see po, this is the fourth bedroom na po actually kung isasama natin yung sa ground floor. Tignan po natin dito po sa side po na to. Nandito naman po located ang kanilang pang-limang bedroom at mapapansin po natin na minimal din lang po ang ginawa. Nagtala lang po sila ng wallpapers dito and meron po silang queen size po na kama dito. So naglagay sila ng cabinet po dyan and meron din po tayo na study table po sa side po na yan. And here, dito rin po yung kanilang bintana. So again, lagyan lang po ng grills para mas safe po yan. So dito po, sa side po na ito, ang kanilang balcony po, again, dito po sa third floor. Okay. Whew. Ang sarap ng hangin. So, this is the kanilang balcony for the third floor po. Medyo pakita po natin yung views dito. Ang ganda-ganda. Yan. Ito po yung ating view from the third floor. And may mga pansin po natin, halos pakita po natin yung buong project po ni solar dito po sa Davilas, Las Marinas. And ako po, for me personally, gusto ko po yung mga ganitong area ng bahay. You can relax po dito po sa mga spaces na to. So ayan po. So ayan, nakita po natin yung ating mga spaces at yung mga idea pag meron na pong mga furniture at gamit po yung ating bahay. Pero
Technically po, just imagine po no, na wala po yung mga gamit, yun na po yung pagkaka-turnover ng bahay. Meron na po yung mga tiles, painted, so technically, di-design na lang natin, lalagyan na lang tayo ng mga furniture, ng mga appliances, and then, ready to go or pwede nyo na pong tirahan po agad ito. So, ganun po kaganda po yung project po na ito, minimal na lang po yung ating ipagagawa. So, nakita nyo po ang ating unit, pag-usapan po natin ang presyo. So magkano nga ba ang 3-story natin dito sa Davilas, Dasmariñas Highlands? Ang ating typical na unit po na merong lot area na 66 square meter at floor area na 132 square meter ay nag-i-start po sa price na 9,591,808 pesos. And at the same time, meron po tayong reservation fee na 30,000. Meron po tayong down payment na 10%. Yun po ay 959,180 pesos. And at the same time, meron po tayong monthly down payment for 18 months na 51,621 pesos. Ang ating loanable naman po kay bank ay 8,632,627 pesos. At meron po tayong monthly amortization po kay bank for 20 years na 77,669 pesos. Ang ating required income po, makikita nyo po yan dyan sa screen. In case po na hindi po kayo pasok sa required income, pwede po dito ang co-borrower as long as first degree po yan. Ganyan po talaga kay bank. Kung meron po kayong inquiry at kung gusto nyo pong magpa-schedule po ng tripping, you can contact us sa number po na makikita nyo sa screen and at the same time sa aming Facebook page. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng 3-story na unit na meron pong malaking floor area para sa inyong malaking pamilya, located lamang sa Dasmariñas, Cavite at along the highway kaya napaka-accessible ng lugar at napakalapit pa mostly po ng landmark dito po sa Dasmariñas, Cavite. I-check nyo na po ito. Kung di pa po kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, please like, share, and subscribe na rin po para maging updated kayo sa mga bago naming i-feature na bahay, makagaya po nito. Again, maraming pong salamat sa panonood at magandang araw.